Sa ating devotion. Basahin po natin sa Roma chapter 2, verses 4 o 5 hanggang 11. Basahin po natin. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Verse 6. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa kanila nasa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, immortality, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Verse 8, samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Subalit kaluwalhatian, karangalan, at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Last verse, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Nagpapatuloy si Apostol Pablo sa ating text na ipakita sa lahat ng mga tao, relihiyoso man o hindi relihiyoso, na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. At ang tanging pag-asa ng sino man ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus na nabuhay ng perfect at namatay sa cross bilang kahalili natin na nakipag-isa sa Kanya. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, makakamit natin ang kaligtasan dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Sa mga bersikulo na ating binasa, nagpapatuloy si Apostol Pablo na kausapin ang mga taong relihiyoso. Ito yung mga taong nakita natin last Sunday na hinahatulan nila yung mga taong immoral sa kanilang paligid. Hinahatulan nila ang mga taong lantarang sinusuway ang mga kautusan ng Diyos na para bang sa kanilang kaisipan ay dahil nagbibigay sila ng hatol sa iba, ay maiiwasan nila ang hatol ng Diyos. Gayon ding ginagawa nila ang the same sin na hinahatulan nila sa iba. So gustong ipakita ni Apostol Pablo sa mga bersikulong nabasa natin na ang paghatol ng Diyos ay matuwid. Wala siyang pinapaboran. At sa verse 5, ang sabi niya, kung iniisip ninyo na kayong mga relihiyoso na ang pagtitiis ng Diyos ay katumbas ng pagbibigay ng lisensya sa paggawa ninyo ng kasalanan na para bang hindi magbibigay ng hatol ang Diyos sa inyo, nagkakamali kayo. Sabi nga, dahil nag-iipon lamang kayo ng puot ng Diyos na mararanasan nyo sa kanyang paghatol. At sa verse 6, ang sabi nga, ang paghatol daw ng Diyos sa Judgment Day ay nakabase po sa gawa. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So malinaw po ang sinasabi ng Bible na sa Judgment Day, ang magiging basihan ng Diyos kung ikaw ba ay maliligtas o ikaw ay mapupunta sa impyerno, ang basihan po ay ang ating mga gawa. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating
dagdagan ng mabuting gawa ang ating pananampalataya kay Kristo upang tayo ay maligtas. Hindi rin sinasabi ni Apostol Pablo na ang paraan ng kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti. Hindi po. Malinaw ang sinasabi ng Bible. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan. Ang dahilan po kung bakit sa Judgment Day, ang basihan po ay hindi ang ating pananampalataya kay Jesus, kundi ang ating mga gawa. Ang dahilan po, sa Judgment Day, ang main purpose kasi ng paghatol ng Diyos ay para i-vindicate sa klase ng buhay na meron tayo kung ano ang naging decision niya, kung sino yung mga nanampalataya at hindi nanampalataya kay Jesus. Kung mapansin po natin, ngayon pa lamang sinasabi ng Bible, lumabas na ang hatol ng Diyos. Kung ikaw ay hindi mananampalataya kay Jesus, ikaw ay nahatulan na. At kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. At ang ganitong pagliligtas ng Diyos kasalukuyan, hindi po natin yan nakikita. Hindi po obvious sa ating mga mata. Pero sa Judgment Day, ipapakita ng Panginoon kung sino yung mga taong hindi nanampalataya at sino yung mga taong nanampalataya. At ang paraan niya para ipakita ang katotohanan ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Kung meron bang bunga ng mabubuting gawa o walang bunga ng mabubuting gawa. So ito yung sinasabi ni James na ang pananampalataya na walang bungang mabuting gawa ay patay. Hindi totoo. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 5. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So ang ibig sabihin, ang mabuting gawa, sinasabi ng Bible, ay essential bilang bunga ng ating pananampalataya. Ang tunay na nanampalataya kay Kristo ay siguradong magbubunga ng pagbabago, magbubunga ng mabubuting gawa ang kanyang buhay. At sa Judgment Day, ang paraan ng Diyos para patunayan na ikaw nga ay tunay na nanampalataya ay sa pamamagitan ng mga bunga ng mabuting gawa sa iyong buhay. Isang dapat nating idalangin sa Panginoon bilang isang iglesia. Tama na kailangan maging malinaw na ang tanging daan sa ating kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Yun lamang ang tanging daan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kailangan din nating bigyan ng diin na ang pananampalatayang nagliligtas ay nagbubunga, siguradong magbubunga ng mabuting gawa. Ito po ay importante sa ating church, sa pagtanggap natin ng mga members. Importante na meron silang simpleng understanding ng gospel, ng kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero sa kabilang banda, kailangan tayong maghanap ng evidence na meron ngang pagbabago. Meron ngang binago ang Panginoon sa kanilang buhay na bunga ng kanilang pananampalataya. Sa verse 7, sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo, inilarawan niya kung anong klaseng mabubuting gawa ang hahanapin o makikita ng Diyos sa isang mananampalataya sa Judgment Day. Sa kanila, nasa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian, glory, at karangalan, honor, at ng kawalan ng kasiraan, immortality, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. So ito yung klase ng mabubuting gawa na sinasabi ng Bible na bunga ng tunay na pananampalataya. So magkakaroon tayo ngayon ng kalinawan ng isip, ano ba dapat ang mabubuting gawa na
na dapat mag-manifest sa ating mga buhay. So, ang sabi po ni Apostol Pablo, ito yung mabubuting gawa na nagbubuhat sa paghahanap natin ng kaluwalhatian, ng glory. Ang ibig sabihin ng glory ay nagmamanifest sa atin ang Christ-likeness. At sa ating pagpapatuloy, naghahanap ng karangalan, acceptance, honor. Ito yung nakikita natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, bakit tayo tinanggap na matuwid ng Diyos? Naghahanap ng immortality. Ang ibig sabihin, naghahanap tayo ng joy, ng satisfaction sa ating Panginoon. Hindi ba ito yung sinasabi natin na pinag-aaralan po natin? Ang maturity ay nag-uumpisa yan sa ating intimate communion sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at prayer. Kung meron tayong devotion araw-araw sa Panginoon na pinag-aaralan natin ang Word of God at nakikita natin at minemeditate natin ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang biyaya, at sa tulong ng Holy Spirit ay nagiging totoo sa atin, at sa ating communion sa Panginoon sa panalangin, ay na-enjoy natin ang Panginoon mismo. Alam niyo po ba, ang ganitong klaseng devotion ay magbubunga ng mabuting gawa. Ito yung mabuting gawa na sinasabi natin bunga ng ating pananampalataya. Hindi ba ang gospel ay niligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, sa pamamagitan din ng pananampalataya sa gospel, ay pinapabanal tayo ng Panginoon. So, ang mabuting gawa na sinasabi ng Bible na bunga ng ating pananampalataya, hindi po yan kamukha ng mabubuting gawa na ginagawa ng mga taong wala kay Jesus. Ang mabubuting gawa na acceptable sa Diyos ay mabubuting gawa na bunga ng ating devotion sa Panginoon. Dahil sa ating devotion sa Word and Prayer, ay nade-develop ang pag-ibig natin sa ating puso, pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa. At ang pag-ibig na ito ay magiging visible sa ating paglilingkod sa Panginoon at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Na ito ang bunga ng ating pananampalataya. Ang isang bagay na kailangan nating ipag-pray, na makita po natin na ang inihinging mabuting gawa sa atin, sa ating mga mananampalataya, ay yung mabuting gawa na nagmumula o bunga ng ating intimate communion, intimate fellowship sa Panginoon. Kung wala tayong regular na meditation sa Word, wala tayong regular na panalangin araw-araw, hindi mahirap sabihin na ang ating mga mabubuting gawa ay nagmumula sa ating makasariling puso, makasalanang puso. Na ito ang sinasabi mamaya ni Apostol Pablo na ito ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Importante na magkaroon tayo ng daily devotion sa Word and Prayer na nakatingin tayo araw-araw sa krus ng ating Panginoong Yesus upang ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ang kanyang grace ay maging totoo sa ating buhay at magbubunga yan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Isang encouragement din sa atin ito. Marami sa ating ginagawa para sa Panginoon, ang ating daily devotion. Hindi yan nakikita ng ibang mga tao. Actually, ini-encourage tayo ng Panginoon na gawin natin ang ating panalangin sa Kanya sa loob ng ating closet. Yung walang nakakakita. At marami sa ating mga ginagawang mabubuting gawa, hindi po nakikita ng ibang mga tao para i-appreciate. Actually, pati sa ating pagkakaloob, sinasabi ng Bible na gawin nating sikreto ang ating ginagawang pagkakaloob, pagtulong sa ibang mga tao. At ito po ang magsisilbing incentive sa atin. Sa Judgment Day, ang lahat ng mabubuting gawa na ginawa natin na
hindi po nakikita ng ibang mga tao na lihim nating ginagawa para sa Panginoon, sa Judgment Day, i-announce publicly ng Panginoon ang lahat ng ating ginawang mabuti. Ang ibig sabihin po, wala man nakakakitang tao sa ating mga ginagawa para sa Panginoon, nakikita ng Diyos. Binabantayan at nililista ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawang mabuti. At sa Judgment Day, i-announce yan publicly sa lahat. Ibabandera ng Panginoon ang lahat ng ating mabubuting gawa. Hindi ba nakaka-encourage yan sa atin? Sa verse 8, samantalang sa kanila na makasarili, ito yung mga unbelievers, at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Ito yung gumagawa ng mabuti na ang motibo nila ay ang kanilang sarili. Ito ang katangian ng mga hindi mananampalataya. Nagdo-donate ng malalaking halaga sa iba't ibang institution o sa mga mahihirap. Ano ang purpose? Para ibandera ang kanilang pangalan. Sabihin ng mga maraming tao na sila ay mabubuti, nagbibigay. At alam niyo po ba, kahit sa mga maliliit na ginagawa ng mga hindi mananampalataya, ang main purpose nila ay para itaas ang kanilang sarili. Para ipakita sa Diyos na meron silang mabubuting gawa, kaya kailangan silang iligtas ng Diyos. At ang isang katangian ng mga hindi mananampalataya ay hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Bible sinasabi sa atin na sa loob ng isang lokal na iglesia, palaging nandyan yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa pagdating pa lang ng Panginoon, doon niya paghihiwalayin ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa loob ng church, ang isang senyales na ang isang tao ay hindi tunay ang kanyang pananampalataya ay napakahirap niyang turuan. Hindi siya teachable. Sumusunod lang siya kapag gusto niya. Pero kapag ayaw niya, kahit ito ay salita ng Panginoon, matigas ang kanyang puso. Mahirap para sa kanya ang sumunod. Ito yung katangian ng isang hindi mananampalataya kasi wala siyang bagong buhay. Ang isang tunay na mananampalataya, sinasabi ng Bible, binigyan ng bagong buhay, new life. Kaya palaging merong soft spot sa kanyang puso na sundin ang kalooban ng Panginoon. Merong struggle, tama, merong struggle. Pero palagi, meron siyang desire na sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero ang taong wala kay Jesus, matigas. Hindi siya teachable. Mahirap turuan. At yan ang isang katangian ng hindi tunay na mananampalataya. So ang ibig sabihin kung paano ang mga mabubuting gawa natin ay nakikita ng Diyos, nakikita rin ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, ang ginagawa nating kasalanan. Ito ang magdi-discourage sa atin. Na kung araw-araw, conscious tayo sa katotohanang nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Ang iniisip natin, ang sinasabi natin, ang lahat ng ating ginagawa, nakikita ng Panginoon, iiwas tayo sa kasalanan. Hindi tayo basta-basta gagawa ng kasalanan. Na sinasabi rin natin, maging matapat lang tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil ito lamang ang paraan upang maligtas ang sino mang wala kay Kristo. Mga relihiyoso man o hindi relihiyoso, isa lang ang paraan ng Biblia sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus. Kaya kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, sinasabi ng Panginoon, ikaw ay makasalanan, papunta sa impyerno at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ang tanging paraan upang ikaw ay maligtas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay ng linaw sa aming puso't kaisipan. Nagpapasalamat at nagpupuri kami, Panginoon,
Dahil bago mo kami iligtas, Panginoon, ay patay kami spiritually. Hindi namin naunawaan ang patungkol sa aming Panginoong Yesus. Hindi namin nakikita na kami ay makasalanan at papunta sa kapahamakan. Hindi kami natatakot sa impyerno noon, Panginoon. Hindi namin naunawaan at wala kaming interest sa iyong mga salita. Pero dahil sa kilos ng iyong Holy Spirit, Panginoon, binigyan mo kami ng bagong buhay, bagong spiritual life, Panginoon. Nagkaroon kami ng kamalayan ngayon sa iyong mga salita. Nagkaroon kami ng interest, ng power na sundin ang iyong mga salita. Kaya kami nanampalataya kay Kristo para sa aming kaligtasan. At ngayon, ang inihingi mo sa amin, Panginoon, bilang bunga ng aming pananampalataya, ay sumagana kami sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng aming daily devotion sa iyong word and prayer, Panginoon, sa pamamagitan ng palagyan naming pagtingin sa krus ng aming Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng araw-araw na minemeditate namin ang iyong grace, ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy sa amin na pinakita mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Panginoon, minomolde at sineshape mo kami. Nararanasan namin ang joy, ang satisfaction na nagiging kamukha kami ng aming Panginoong Yesus. Nagiging totoo sa amin ang iyong pag-ibig na sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, bakit mo kami tinanggap na matuwid? Ikaw na Diyos na banal. At ito ang magmo-motivate sa amin sa lahat ng ginagawa naming mabuti para sa iyo at para sa aming kapwa. Tulungan mo po kami bilang isang iglesia, Panginoon, na sumagana kami sa paggawa ng mabubuti. Hindi lang basta mabuti, Panginoon, kundi mabubuting gawa na bunga ng aming relationship sa aming Panginoong Yesus. Dahil ito ang mga mabubuting gawa na acceptable sa iyong harapan. At tulungan mo po kami bilang isang iglesia na sa kabila ng aming mga weaknesses, kakulangan na aming nakikita, Panginoon, magpapatuloy kami sa pagpapahayag ng iyong simpleng mabuting balita. Dahil ito ang kaparaanan mo para i-expand ang iyong kingdom. Iligtas ang mga taong pinili mo na noong una pa, Panginoon. At tulungan mo po kami na magtiwala sa iyong sustaining grace na ang aming kalakasan ay magmumula sa iyo. At isusupply mo anuman ang kailangan namin, Panginoon. Kaya naman ang iyong gawain ay magpapatuloy dahil ito ay nakadepende sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw na ito ay mag-worship ang aming mga puso. I-celebrate namin ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy, ang iyong grace. Sa aming pag-awit, Panginoon, tulungan mo po kami na maantig ang aming mga puso, na tumugon kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa aming pakikinig, pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin ang aming Panginoong Yesus at ang kaligtasan kanyang nakamit para sa amin upang tumugon sa pagsamba ang aming mga puso, Panginoon. Dahil kapag kami ay nag-worship ng tunay, Panginoon, ay sinishape mo ang aming mga puso sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman, ito ang higit naming kailangan, Panginoon, ang mag-worship ang aming mga puso, Panginoon, at mag-glorify ang iyong pangalan. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.